Magandang araw sa inyo guys at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. At pagkatapos nga pala nating mapaandar at maayos yung ating Mio Sport ay susunod naman natin itong motor start, kung saan itong motor na to ay matagal na nga palang naka-stop. Kaya naman ay aayusin na natin siya at paandarin na natin siya. At sa part na to ay agad ko na nga palang inalis at itinabi itong ating makina. At para nga pala sa mga walang idea, itong makina na to ay binili natin upang magamit natin sa ating mga tutorial. Rusi 100 nga pala itong makina na ito. Asahan nyo nga pala kapag ka naayos at napaandar na natin itong motor star na to ay susunod naman natin gagawa ng tutorial yung Rusi na makina, kung saan sigurado ako na marami kayong matututunan. At mabalik nga pala tayo dito sa motor star. Kung napapansin nyo, napakarumi niya at sobrang bulok na ng itsura. Agad ko naman siyang dinala dito sa ating pwesto upang ma-check up kung ano yung kanyang problema. Kapag ganito nga palang magto-troubleshooting kayo, ang una nyong titignan ay yung kuryente at yung kanyang gasolina, dahil ito nga pala ang pangunahing kailangan ng ating motor upang umandar. At sa part na to ay agad ko nga palang chinek yung kanyang mga connections, mga CDI at yung kanyang iba pang wires, kung saan napansin ko na may mga socket na nakahugot. At isinalpak ko na nga rin pala yung kanyang CDI. Itong CDI na to ay ginamit ko nga pala upang mapaandar natin yung isang makina. At pagkatapos ko nga palang maibalik yung CDI, sinubukan ko muna or chinek ko muna kung may compression ba itong makina, dahil sa pag-check ng compression malalaman natin na pwede pang umandar yung makina. Dahil kapag walang compression yung makina, ibig sabihin ay may problema ito sa loob. Sunod nga pala ay tinanggal ko yung kanyang spark plug at sinubukan natin or chinek natin kung may kuryente ba nalalabas dito. At habang kinikik ko or chinecheck ko kung may kuryente ba nalalabas, wala tayong nakita na kuryente. Ibig sabihin may problema or merong mali sa kanyang mga wirings. Okay naman nga pala yung compression nitong ating makina. At sa part naman na to ay napansin ko na wala palang connection yung kanyang ignition coil. Kaya agad ko naman itong nilagyan ng wire upang maipag-connect ko na ito. Kapag magto-troubleshooting nga pala kayo ng kuryente, umpisahan nyo sa spark plug pababa, mula sa spark plug papuntang ignition coil, mula ignition coil papuntang CDI at CDI papuntang stator. At kapag sanay naman na kayo or bihasa na kayo, kahit alin naman ang unahin nyo. At sa part naman na to ay agad ko na nga palang pinag-connect yung wire na galing sa CDI dito sa ating ignition coil. Kaya pala walang kuryente na lumalabas sa ating spark plug dahil wala siyang connection mula sa CDI. Kaya naman ay agad ko itong i-connect. At pagkatapos ko nga palang ma-connect yung wire na galing sa CDI papuntang ignition coil, ay chinek ko na agad kung may kuryente ba nalalabas dito sa ating spark plug. Habang kinikik ko nga pala ito, meron na siyang kuryente. Ang kaso mahina nga lang, hindi mo makikita sa video dahil sobrang hina. At dahil meron na nga palang lumabas na kuryente dito sa ating spark plug, ay magandang senyales pa rin ito, indikasyon na pwede pang umandar itong ating motor. At sa part naman na to ay agad ko na nga palang ibinalik yung kanyang spark plug at sinubukan ko nga rin pala siyang ikik ulit. At habang kinikik ko nga pala itong ating motor ay napansin natin na pwede pa talaga itong umandar. Kaya naman ay agad kong tinanggal itong kanyang manifold upang masubukan nating rektahan ng gasolina. Susubukan ko nga pala siyang rektahan sa pamamagitan ng paglalagay ng gasolina dito sa kanyang intake. At kung susubukan nyo nga pala yung ganitong technique ay konting ingat lang. Iwasan nyo nga palang mapatakan ng gasolina yung sa may part ng kanyang spark plug, dahil kapag napatakan ito ng gasolina, pwede itong pagmula ng sunog. At sa part na to, kung mapapansin nyo, nagredondo yung ating makina. Ibig sabihin may problema sa kanyang karburador. At sinubukan ko nga pala na isang beses pa. At nung makumpirma natin ay agad ko nga palang kinuha itong bago nating karburador. Susubukan ko nga palang isalpak itong bago nating karburador upang mapaandar na natin itong ating motor. At agad ko na nga palang kinalas yung cable dito sa ating lumang karburador upang mailipat na natin ito dun sa may bago nating karburador. Napakadali nga lang pala magtanggal nitong ating cable dito sa ating karburador. Buksan nyo nga lang pala yung takip at i-compress natin yung spring at pwede nyo nang matanggal yung cable. At sa pagbabalik naman or paglilipat naman dito sa bagong karburador ay same procedure lang. Ipasok nyo muna sa takip yung cable and then yung spring at i-compress at pwede na nating isabit dito sa may ating karayom or baso. At hindi ko na nga iniisa-isa pa pala dahil sigurado naman ako marami nang gumagawa ng ganitong tutorial. At kapag ka napaandar na nga pala natin itong motor star na to, ay asahan nyo na marami pa tayong gagawing tutorial dito, dahil itong makina na to ay halos katulad lang ng Honda XRM, Wave 100, Wave 125 at marami pang iba na ganito ang style. Magkakaiba nga lang pala ng pangalan ng brand pero isa lang yung sistema kung paano sila umandar or gumana, mapa mechanical or electrical. At sa part naman na to ay nailipat ko na nga pala yung cable dito sa ating bagong karburador. At kung tatanungin nyo nga pala kung magkano yung presyo ng nabili kong karburador, ay napakamura lang nito. Kaya kung karburador din yung problema ng motor nyo, ay palitan nyo na ng bago. Dahil sa panahon ngayon, napakarami ng mura na pyesa ng motor. 300 to 400 lang yung presyo. At pagkatapos ko nga palang maisalpak or maibalik yung cable dito sa ating bagong karburador, ay susunod naman nating tatanggalin na yung manifold dito sa lumang karburador. Lilipat nga rin pala natin siya dito sa may bago upang
pang maisalpak at mapaandar na natin. Tinanggal at niluwagan ko nga lang pala yung dalawang 10mm na tornilyo at binalik na natin dito sa may bago. At pagkatapos ay sinalpak naman natin yung dalawang 8mm na tornilyo dito sa may kanyang cylinder head. At pagkatapos ko nga palang mapalitan ng bagong karburador itong ating motor ay sunod naman binutasan at nilagyan ko nga pala ng hose itong plastic bottle na gamit natin kanina. Dahil gagawin ko nga muna pala itong improvised fuel tank. Hindi ko nga muna pala irerekta dun sa may tangke niya at dahil baka marumi ito. At pagkatapos ko nga palang maipag-connect yung bote ng gasolina papunta sa ating karburador ay binuhusan muna natin ng konti. At sa part naman na to ay napaandar na nga pala natin itong ating motor star. Kung mapapansin nyo, naglalaglagan at nahuhulog na nga pala yung mga putik na nakadikit dito. At pagkatapos ko nga palang pinainit ng ilang minuto itong ating motor star ay may chinek muna tayo. Chinek ko nga pala dito yung kanyang langis kung okay pa ba at kung meron pa. At nung tinusok ko nga pala ito ng screwdriver ay wala tayong nakita. Kaya naman kumuha ako ng tingting na mas mahaba at sa kabutihang palad meron pa naman langis ito. Pero kung mapapansin nyo, napakaitim na rin at palitin na. At nang malaman natin na meron pa siyang langis ay agad ko ulit itong pinaandar. At kung umabot kayo hanggang sa part ng video na to ay sana may natutunan kayo. Sana natutunan nyo kung paano step by step mag-troubleshoot at mag-check up ng motor na matagal nang naka-stock. Magsimula sa kuryente, sa spark plug, ignition coil, CDI at stator. At sa gasolina ay yung karburador. At hanggang dito na lang guys, abangan nyo pa yung mga susunod na video natin. See you next vlog!